kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, sa ating tatalakayan sa araw pong ito, binabati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal First Lady Lisa Reneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. At syempre, lagi naman po natin ginagawa ito at lagi nating binabati ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may malaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin yung naging pagtutol po ni Joel Chua sa mga naging desisyon po ng Korte Suprema na umano'y maling binibigyang kahulugan ang mga batas at panuntunang ginawa ng Kongreso. Kung ako po ang inyong tatanungin mga kababayan para po sa akin hindi po ito simpleng usapin ng sino ang tama o mali, kundi ito po'y tungkol sa kung ano ang o kung paano gumagana ang ating mga sangay ng pamahalaan. Kaya't samahan niyo po akong talakayin o linawin ang bawat punto po ng usapin pong ito mga minamahal ko mga kababayan. Una po nating tatalakayin mga kababayan ay yung naging pananaw po ni Joel Chua sa mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Una po, pag-usapan natin yung naging batayan ng pananaw ni Chua na ayon pa po sa kanya, ito'y galing po to sa kanya mga minamahal ko mga kababayan, na ang paghahati daw ng kapangyarihan na nakasaan sa 1987 Constitution. Sabi niya po mga kababayan na malinaw daw na ang Kongreso ang may kapangyarihang gumawa ng batas at hindi ang Korte. Ngayon, ang tanong, totoo ba ito? O may basihan ba? O may may punto ba siya? O may basihan ba yung sinasabi niya? So, base po sa aking pagsusuri, diretsahan ko po kayong sasagutin, totoo po yung kanyang naging pahayag. Dahil ayon po sa, kung tama po ako ayon po kasi sa artikulo 6 ng ating saligang batas, ang paggawa ng batas ay eksklusibo lamang po sa Senado at sa kapulungan ng kinatawan ng bawat distrito, o ito ay eksklusibo lamang po para sa mga senador at mga kongrehista. Pero meron po akong sasabihin sa inyo, kaya ako nilalagyan ng pero. Pero bagamat totoo po ang kanya pong naging pahayag o yung naging pahayag po ni Chua na ang Kongreso ang may kapangyarihang gumawa ng batas, sasabihin ko din po sa inyo na diretsyahan, hindi po ito ganap na eksklusibo. Ayon po kasi sa artikulo 6, Section 1 ng 1987 Constitution, ang kapangyarihang lehislatibo po ay ibinibigay sa Kongreso na binubuo po ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan, maliban sa bahaging inilaan sa mga mamamayan na kung saan sa pamamagitan po ng inisyatiba at referendum. Ito ay nangangahulugang bagamat nasa Kongreso ang kapangyarihang gumawa ng batas, mayroon din po namang kapangyarihan ang mga mamamayan na direktang magmungkahi at magpatupad ng mga batas sa ilalim po ng mga kondisyong itinakda ng batas. So tuloy po tayo mga kababayan. So sinabi rin po ni Chua na ang Kongreso mismo ang dapat bumuo ng sarili nilang internal rules o proseso at hindi dapat makialam ang Korte Suprema, hindi po dapat daw makialam dito ang Korte Suprema. Para po sa kanya, ang tungkulin lang daw ng tinatawag na hidikatura ay bigyang kahulugan ang mga batas, hindi pangunahan o hindi dapat pangunahan o ang mga mambabatas. Yun po ang kanyang parang yan po yung kanyang gusto sabihin, no? So ang sinasabi po niya
ang tungkulin lang daw ng hidikatura ay bigyang kahulugan ng mga batas, hindi pangunahan o baguhin ang mga tuntunin na para lamang po sa loob ng literatura, di ba? So, ngayon, pag-usapan naman po natin mga kababayan, yung mga legal na batayan po ng Korte Suprema sa usapin pong ito para makuha po natin ang panig po ng bawat isa. Ayon po sa Korte Suprema, mga minamahal ko mga kababayan, hindi daw ganap na limitado. Ito'y depensa naman po nila mga kababayan. Hindi daw ganap na limitado ang tungkulin ng Korte Suprema sa simpleng pagbibigay daw ng kahulugan ng mga batas. Yan po yung kanila namang pahayag. So binigyan din po ng Korte Suprema na mayroon silang tinatawag na judicial review. So ibig sabihin po noon, ibinigay, halimbawa po, baka hindi kasi naintindihan natin mga kababayan kung ano ba yung judicial review. So ibinibigay po ito ng konstitusyon sa article ito po ay nakasaad po sa article 8, hindi po ako nagkakamali, section 1. Ngayon ang tanong po ganito, ano ba ang ibig sabihin ng judicial review? O ano bang ibig sabihin, ano ba yung kahulugan, ano ba yung nilalaman ng Article 8, Section 1? No? Kung tama po ako mga kababayan, base po sa aking pag-aaral, kapag ang mga aksyon ng isang sangay ng pamahalaan po ang binabanggit natin dito kabilang na ang Kongreso, kasama po dito ang mga Kamara, ay may pagkakataong labag sa konstitusyon o labag yung kanilang ginagawa sa konstitusyon o nagdudulot ng grave abuse of discretion, matinding o sa madaling salita matinding pag-aabuso sa pagpapasya. Yan po yung ibig sabihin ng grave abuse of discretion, no? Ang Korte Suprema po ay may tungkulin na suriin ito para hindi po ito makapagbigay ng bahala o pag-aalala sa ating mga kababayan. Halimbawa na lamang po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa mga kababayan. Yung yung kasong Pimentel versus Senate Committee of the Wool. Sa mga hindi po nakakalam, noong panahong iyon o noong mga nakaraang panahon, tinignan po ng Korte Suprema kung tama bang ilipat ang pagsisiyasat mula po sa committee sa etika patungong ibang committee. Sa mga nakakaalala, sinabi po ng Korte Suprema na bagamat pwede ang Kongreso na gumawa ng sariling tuntunin, kailangan itong sundin ng sarili nilang mga patakaran para matiyak na walang nilalabag na karapatan o prosesong dapat na sinusunod ng membro ng kapulungan. So, alam kong marami po sa inyo ang may mga katanungan tungkol po dito. Kaya ako na po ang magtatanong para po sa inyo at sisikapin ko pong sagutin ang mga pinakakaraniwang tanong na maaari po ninyong itanong sa usapin pong ito. So, una, ang maaaring itanong ninyo, nasa isip ko rin po ito, maaari bang ibasura ng Korte Suprema ang panloob na tuntunin ng Kongreso? Diba? Maaari yan ang itanong nyo sa akin. Maaari bang ibasura ng Korte Suprema ang panloob na tuntunin ng Kongreso? Diba? So, ang sagot ko po dyan ay pwede. Opo, pwede. Pero, hindi basta-basta. No? Hindi basta-basta lamang kung ang tuntunin ay labag sa konstitusyon o nakakapinsala sa mga karapatan ng mga tao. Halimbawa, kung ang isang tuntunin ay nagbabawal sa isang mambabatas na magsalita tungkol sa isang mahalagang isyu, maaari itong suriin ng Korte Suprema. No? So, pangalawang tanong mga kababayan na pwedeng itanong ng ating mga kababayan sa usapin pong ito. Paano natin malalaman kung tama ang desisyon ng Korte? Yan ang tanong. Paano natin malalaman kung tama ang desisyon ng Korte Suprema? Alam niyo mga kababayan, ang mga desisyon po ng Korte Suprema ay batay po sa konstitusyon.
at mga nakaraang desisyon ng hukuman. Sila rin po, para po maintindihan ninyo sila rin po ay sumusunod sa prinsipyo ng rule of law. Sila rin po ay sumusunod sa prinsipyo po ng rule of law. So, ibig sabihin, walang sino man ang lampas sa batas kahit pa ang Kongreso. So, mayroon pong mga halimbawa na gusto kong ibigay sa inyo mga kababayan nung nakaraang panahon o naganap nung mga nakaraang panahon na nagpapakita ng ganito pong proseso. Isa pong halimbawa ay yung kaso pong Marcos versus Mang Lapus. Yan po ay nakalagay po sa GR number 88211 noong 1989. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, na base po sa aking pagsasaliksik, hiniling po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bumalik sa Pilipinas o bumalik sila dito sa Pilipinas. Pero sinabi po ng Korte Suprema na bagamat may karapatan tayong lahat o may karapatang lahat ng mga Pilipino sa pagbabalik sa sarili nating bayan, maaari itong limitahan kung ito po ay makakapinsala sa pambansang seguridad at kaayusan ng bansang ito. Kaya ang desisyon na ito ay batay po sa Article 3, Article 3, Section 6 ng Konstitusyon tungkol sa kalayaan sa paglalakbay kasama ang mga nakaraang desisyon ng hukuman tungkol po sa pambansang interes. Ito po ay isa sa halimbawa. Halimbawa po ito. Meron pa akong natatandaan. Yung halimbawa po, yung tungkol din po dito sa kasong sino ba yun? Yung Fiona versus Villar. Na ito pa yung nakalagay doon sa GR number 189051. Kung maalala po ninyo, noong 2010, kung saan sinuri ng Korte Suprema ang paglikha ng C5 South Link Expressway Project. Yung natatandaan nyo yan, yung C5 South Link Expressway Project. Sinabi po ng Korte Suprema na hindi wasto ang paraan ng pag-aproba nito ng budget dahil labag ito sa mga probisyon ng konstitusyon tungkol sa paggasta ng pondo ng taong bayan. So sa madaling salita, ang desisyon na ito ay batay sa mga tiyak na seksyon ng konstitusyon at mga batas na nauugnay sa budget po ng gobyerno. Kaya nga, sa ganitong mga kaganapan mga kababayan, makikita natin na ang Korte Suprema po ay hindi umaasa sa sariling opinyon, kundi sa mga nakasulat ng batas at mga naunang desisyon para tiyakin na ang kanila pong mga pasya ay may matibay na legal na batayan. So yan po dapat sanang maintindihan natin. Okay, pangatlong tanong na to ano ang mga maaaring gawin ng Kongreso kung hindi sila sumang-ayon sa magiging desisyon ng Korte Suprema? Kung tama po ako mga kababayan, maaari po silang gumawa ng mga pagbabago sa kanilang panloob na tuntunin para umayon sa konstitusyon. Kung tama po kung mga kababayan, maaari rin silang humiling ng muling pagsusuri sa Korte Suprema o gumawa ng bagong batas na maglilinaw sa mga punto na nagdulot ng hidwaan o sa usapin kahit anong usapin. Pero tandaan po natin mga kababayan, anuman ang desisyon ng Korte Suprema, ito po yung dapat nating itanim sa ating isipan. Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema ay may bisa o may kapangyarihan. May bisa ng batas at kailangan pong sundin ng kahit sino man. So, kaya nga po bago po tayo magtapos dito po sa ating talakayan ngayong araw pong ito, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo mga kababayan na ang usapin pong ito ay batay po sa mahalagang ang usapin pong ito ay patunay na mahalaga ang paghahati ng kapangyarihan sa ating bansa. Hindi po ito tungkol sa paghahati-hati ng mga sangay ng pamahalaan, kundi ito po ay tungkol sa pagtiyak na ang bawat isa ay gumagawa ng tama para sa bayan at sa mga mamamayan. So, sa madaling salita, ang Kongreso ay may tungkulin na gumawa ng batas at ang Korte Suprema naman po ay may tungkulin na tiyakin na ito ay naaayon sa konstitusyon. At tayo mga mamamayan naman po, mga minamahal ko mga kababayan, ay may tungkulin po na intindihin ang mga prosesong ito.
So, bago po tayo o bago po ako pansamantalang mamaalam dito po sa ating programa, gusto ko pong malaman yung inyo pong mga opinion, no? So, pwede po kayong magbigay ng inyong mga opinion sa ating pong comment section. So, yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Naway, nakapagbigay po ng konting kaalaman ng inyong lingkod sa ating mga kababayan sa usapin pong ito. So, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.